So, pakinggan po natin si Senator Ping Lacson. Kahit na gusto ko na matulog, pero kailangan natin marinig ito. Napakahalaga nito. Yung kaibigan, yes, Brother Manny Monsa. Okay, pakinggan natin ang interview. Ping Lacson. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator Ping, magandang gabi po sa inyo and thank you for your time. Sure, ID, magandang gabi at thank you for having me. Well, firstly, Senator, binira po kayo ni Senator Alan Cayetano hindi sa paglaki ng inyong net worth. Dumoble raw, pero yung rebuttal ninyo, hindi doble, kundi 4 times bigger since you left the Senate in 2022. Can you explain to us, bakit nga po ba lumaki yung inyong net worth in between 2022 and 2025? Unang-una, wala ako sa gobyerno from 2022 hanggang 2025. Ang huling file ko ng salin, 2022, siyempre, nung nag-exit ako. Ang sunod na pag-file ko, 2025. So yung pagitan na yun, wala ako sa gobyerno, private individual ako. Meron kaming real estate deal na nag-broker kami, medyo malaki yung deal, at kumita kami, masama ba yun? At ito yung pinagbayad ko ng buwan, katunayan, yung taxable years ko ng 2023 and 2024. Sa 2023 taxable years, nag-file ako ng 2024, 10.5 million pesos. Dahil nga, malaki yung amin na kolekta. Doon kasi hulugan yun hindi man bigla yung binigay sa amin yung broker fee. No, hanggang ngayon nga, meron pang binabayaran sa amin doon, hindi pa kompleto. And the following year, yeah. And this is the only business po na nagkaroon kayo in between 2022 and 2025. Hindi, meron ding iba, pero hindi ganun significant. Ang point ko lang dito, huwag mo atakehin ang integridad ko. Magpe-Facebook live ka. Alam mo, hindi ako mapatol sa kanya mga nauna kasi mga nonsense. Pero pagka integridad na, alam mo, pinalagaan ko itong previous live ko pa sa law enforcement. Naging Philippine Constabulary ako, naging police ako. Pinalagaan ko talaga ito. Hindi ako tumatanggap sa mga gambling laws. Hindi ako tumatanggap sa mga lagay. Katunayan, ako nga yung nag-correct ng photon culture. Pinalitan ko yung photon culture ng mga police kasi I was leading the example. And then when I ran sa Senate, ganun din, pinagpatuloy ko aking advocacy. Hindi ako tumatanggap ng pork barrel. Wala akong sinukuha kickback. Kapag may mga lobby money, hindi ko ito tinatanggap. Katunayan, minsan pag may nagpapadala na, pinabalik pa namin. Alam ni Senate President Tito Soto, kasi minsan may nagpadala sa aming congressman at okay na raw yung pausap nila. Sinauli namin. At hindi namin sinauli sa congressman, sinauli namin doon sa mismong applicant ng franchise ng araw. Senator, meron mo ba kayong personal na alitan kay Senator Alan Cayetano? Bakit so ikaw yung binabakbakan niya? And he mentioned na pinersonal mo daw siya. Ano pong ibig Hindi ko alam yung sinasabi niya. Hindi ko alam kung yung sinasabi niyang personal, pati yung kay Senator Marcoleta. Nag-intriga siya. Alam mo, sinama niya pati na Senator Tulfo, si Senator Escudero, Senator Benito. Nag-intriga siya. Yun lang naman point yan. Gusto niya mag-away-away kami. Kaya pinag-aaway-away niya kami. Pero hindi kami tatagdan kasi nga pag nonsense ang sinasabi niya, hindi namin siya pinapatulan. Pero pag iyatas mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Kasi wala namang pinamana sa akin yung magulang ko kundi yung kanilang magandang ehemplo sa pagiging tapat, pagiging honest. Mahirap kami nung araw, pero yung tatay ko, nanay ko, tindera ko palengke. Pero pinalaki kami na maayos. At dinala ko yan hanggang sa magpahanggang ngayon. Mamamatay ako na hindi ako talagang hindi ako corrupt na public official. But Senator, sabi po ni Senator Alan Cayetano, you are a chief persecutor. Ginagawa niyo daw po yun. Kasi ayoko nang patulang ganun mga patutsata kasi it doesn't make sense. Walang sense para patulan. Ginagawa niya lang yan para sagutin siya, para magkaroon siya ng masasabi sa kanyang regular na FB live. Sa kanyang, ewan ko kung ano yung pinapapil na ngayon sa buhay. Pero huwag niyang atakihin ng integridad ko. Talagang makipag-away ako sa kanya. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin sa aming file yung mga flood control, mga flood protection actually, saka mga ibang proyekto sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang,
6.79 billion pesos. 2025 gaa pa lang ito, record ito. Kaya hindi niya ma-address eh. Ang 70 projects yan, na-implement 68. At ang yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yun. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Now, may kausap rin na yung mga contractor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Yun yung aming dinedevelop ngayon. Na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing sigurado na, but if you work in progress, ito lahat. Meron yung dalawang proyekto na Sikaya, St. Timothy, saka St. Gerard. Ganun din, may problema. Meron din yan yung sa top 15, yung top notch, Catalyst, Builders, na nasa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na pati nga yung kanyang Batman, identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino muna dahil dinidevelop na namin ito. And just to Yung clarify, Mr. sinasaanan ng kanyang mga kickback. Just to clarify, Mr. Senator, you're saying that Senator Alan Peter Cayetano, from that 6.9 billion insertions, nakatanggap siya ng 25% na kita. Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin, ng kausap namin contractor na nangontrata sa Taguig, na hindi siya bumababa sa 25%. Yung tingilan niya sa siya. At yung alam mo yung Martin City Engineer, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero labas-pasok sa casino, ang win-loss record niya, yung lifetime na win-loss record. Dalawang aliases ang ginagamit niya. Nasa atin yung record niyan. Nasa atin yung dokumento niyan. Will this Ang be lifetime win-loss record, yung panalo sa katalo, kung susumahin mo, nasa mga almost 500 million pesos. So, kung city engineer, gano'n ang gawin. Hindi ko alam kung tolerated niya ito o hindi. Pero yan, nasa record din yan. ano pong plano nyo dito sa mga sinasabi nyo pong hawak ng ebidensya at case build-up na ginagawa nyo? Will this be a subject of the Blue Ribbon Committee hearing o ibibigay nyo po ito sa mga law enforcement agencies? Either way, pwede ko idiretso na sa ombudsman kapag yung mga ebidensya. Pero magpaganda ito sa Blue Ribbon para merong testimony. Katulad yung kay Bernardo, kina Alcantara, merong magpapahayag. At pagkatapos, susutugan yan ng mga documentary evidence para matibay. Katunayan, may mga naipadala na kami sa ombudsman. Pero mas mainam sa, alam mo, Chairman yan, si Senator Erwin Tulfo. Pinag-usapan na rin namin ito. Na pag nag-resume, meron kami mga ipapatawag na mga resource persons na siyang magpapahayag under oath. Pati yung mga dokumentong nandyan na sa amin, nakataon na namin yun eh. Hindi lang naasikaso kasi nga medyo nagkaroon ng gusto para sa committee report, ayaw nila magpirma, medyo naantala. Pero ito, bubuhayin ko talaga ito dahil sinapak niya ang aking integrity. Pero kailan nyo ho nalaman yung anomalyang ito? At saka bakit po ngayon ninyo nilalabas ang mga points na sinasabi nyo ngayon? Baka po Hindi pa kasi hindi pa kasi nabuo noon. Mga bits and pieces lang, mga pieces na mga information. Tungkol sa, kaya nung ginalokas ulit namin yung mga record na hindi nga nailabas noon, pati ng Blue Ribbon. Kasi natambakan kami rin ng ng mga issues eh. Naipit kami sa Bulacan, doon sa Occidental Mindoro, diyan kami naipit eh. Tapos yun nga, yung mga pahayag ni Secretary Bernardo. So hindi masyado naasikaso. Pero nandyan, ngayon, nahanungkat ko nga lahat yun sa mga staff ko. Pati yung mga napasyalan na rin ng staff namin yung mga proyekto dyan sa Taguig eh. Kaya alam namin, may idea kami. Meron na kami drone shot. Kompleto kami dyan. Kaya lang, ngayon nga, sinukumpal namin lahat para pag nag-resume ang hearing sa Blue Ribbon, magkakaintindihan. Pero just to clarify po, Mr. Senator, kung hindi ho kayo inatake ng personal ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi niyo ho itutuloy itong investigation ito? Hindi, maharap din yan eh. Kasi pag pinalungkat namin yung records namin, pag nag-resume, lalabas din yan eh. Kaya lang, minadali niya. Kasi nga, nag-attack siya ng integridad ko. Talagang ngayon, ipofocus ko muna dyan. Yung, sabihin mo ng reaction to sa kanyang mga pinagsasabi. Pero, it was only a matter of time. Noon nag-imbestiga kami, lalabas din yan. Nagkaroon lang kami ng ibang priorities noon. Kasi nga, nandiyan na si Bernardo, nandiyan na si Alcantara. So, na-focus kami masyado sa Bulacan at saka sa Occidental Mindoro.
Pero Senator Ping, wala pong kinalaman ito sa impeachment trial ni Malayo. Vice President. Siya lang yung nagbibigay ng narrative na ganyan. Sabi niya, nililis daw for impeachment, nakalimutan yung flood control. Well, huwag siya mainit kasi may ghosting sa tabi. Alright, maraming salamat po sa oras ninyo, Senator Ping Lacson. So, mag-inig na naman tayo. Kay Alan naman. Hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang flood control projects ng iba pang mga syudad at hindi ang Taguig City lamang. Ito ay sa gitna ng planong pagpapatuloy ng pagdinig ng komite sa anomalya sa flood control projects. Sa kanyang Facebook Live kahapon, hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Panfilo Lacson na imbestigahan ang mga proyekto maging sa ibang mga syudad at huwag i-single out ang isang individual. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang igulo. Wala pang sagot si Senator Lacson sa hamon na ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero sa isang ex-post, binatigos ni Lacson ang mga banat sa kanya ni Cayetano na anyay pag-atake sa kanyang integridad. Ayon pa kay Senator Lacson, nakakalap na siya ng mga informant at mga saksi na handaan niyang magbigay ng impormasyon at mga ebidensya upang maipakulong sa Payatas, Quezon City Jail si Senator Alan Peter Cayetano. Okay, makinig na naman tayo ng mga another balita. Patungkol sa Bagman. Tagakuha ng bag yata. Nagitira. Makinig tayo. Tukoy na daw ni Senator Ping Lacson ang sinasabing bagman ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga ghost flood control projects sa Taguig. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Senator Lacson na nangangalap na siya ng mga ebidensya para maisumite sa Office of the Ombudsman. Una nang itinanggi ni Cayetano ang alegasyong may ghost project sa mga flood control sa Taguig. Pero ayon kay Lacson, may ilang proyekto sa lungsod ang depektibo, substandard at ghost project at hinawakan ng mga contractor na diskaya. Una nang sinabi ng senador na aabot po sa 6.7 billion pesos daw ang naging budget insertions ni Cayetano para sa mga nasabing proyekto. Hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nang sagutin eh. Dahil totoo, may record eh. Out of the 70 projects, sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 billion. So, ang na-implement siya, 6.715 billion. So, ano yung mga proyekto, may mga nakita kami kung hindi man substandard, those projects sa Taguig. Ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi nagdamon siya, well, I'll give it back to him. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Gusto ko lang liwanagin na ang konteksto po ng binabanggit dito ni Senator Ping kahapon sa aming panayam sa aking buong pagkakatanda ay bagman umano noong pong city engineer. Yan po ang konteksto sa aking po pagkakaalala sa naging panayam po namin sa ating pong pagliliwanag sa balitang ito. Isang city engineer din daw ng Taguig ang nadiskubre ni Senator Ping na gumasta ng kalahating milyong piso sa isang kasino. Gumamit daw ito ng dalawang alias at magkahiwalay na nagpatalo ng tig 374 million pesos at 124 million pesos sa kasino. So kung ang city engineer, ganun kalakas magtugal sa kasino, ano to, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganun karangya ng city engineer mo. Na-identify na namin, iniipon na namin yung ebidensya. Yan po muli ang tinig ni Senator Ping Lacson. At ating po ngayong dyan, kinukuha po yung panig ng city engineer ng Taguig para po sa kanya pong maaari pong tugon dito po sa ating naging panayam kahapon kay Senator Panfilo Ping Lacson. Ayon pa po kay Senator Ping, kaya niyang patunayan ang mga alegasyon ni Cayetano kaugnay sa paglobo ng yaman sa kanyang salin. Pero ang hamon niya, sana raw ay kaya rin sagutin ng kapwa senador ang mga alegasyon tungkol po sa bilyon-bilyong pisong budget insertion. Pinukaw niya itong usapin na ito
mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig para may pakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita doon 2020. Meron pa ng project dyan, Bisaya, isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. Of course, iba yung nag-implement. Hinawak na rin akong copy ng mga cheque. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala, patay naman ang dalawang Pinoy seafarers. Hindi makinig pa tayo. DJ Chacha and Ted, magandang umaga sa atin lahat. Good morning, sir, and happy Monday. Yeah, happy Monday. Happy week ahead. Opo, yes, sir. Ito si Chacha. Yes, Senator Ping, dito na natin umpisahan. Kanina nabanggit ko nga po, isa sa mga issue na ni-raise po ni Senator Alan, yung tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po, hindi yan doble, actually, quadruple yung naging increase ng inyo po SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na oo, naging quadruple siya, pero ano po ba? Saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw. Para mas palinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala ka naman masyadong ginagawa. So, nagturoon kami ng isang real estate deal, na medyo malaki. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming tingilin. Dahil, parang hulug-hulugan, inabot ka ng maraming problema, yung pinakapili. So, hanggang ngayon, at we speak, meron pa kaming collectible. Oo, so as a private Ang individual, emphasis ko lang dito, DJ, Yes, po. kasi, alam mo, I think I've said enough and even more, dahil sinagot ko, dahil alam mo, pag inatak naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng insinuation, tumoble, wala naman masyadong maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at maliwanag na fake news yung kanya sinasabi dahil nangula siya, dumoble. Sinurito pa nga siya, hindi dumoble, nag-triple, nag-quadruple. Kasi ito naman, makikita naman sa aking income tax return so sa taxable years 2023 and 2024. oo. Ang binayaran ko ng 2024 for the taxable year 2023, 10.5 million pesos. Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss namin ito ng aking ibang kasamahan, na napakalaking halaga, sayang naman. Sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakaling dadayain ko sa yung tax. Bayaran na lang natin ng tama. Oo. Oo. So yun, 10.5. At sumunod na taon, 2024, na nagbayad ako ng 2025, nasa mga 2.8 kasi yung ibang, siyempre may mga nakolekta pa. Basta nagko-correspond doon sa aking income, pinakal ko ng tama. Kasi nagko-consultin ako sa mga kaibigan kong taga-BIR. Mas mainam na yung ganon para kwenta clara. Okay. Pero para mag-insinuate na parang kurap ako dahil nagdoble, hindi ko maintindihan eh. So, yun. Ang anong ko lang, parang, alam mo, wala akong pork barrel. Since nung naging senador ako, at mula pa nung nasa law enforcement ako, kinalagaan ko yung aking integridad. Wala akong pinukuhang tuhol galing sa mga gambling lords, pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractors, suppliers sa PNP. Sinisigurado ko na walang potong. Kaya nga, nakapag-lead ako by example sa PNP. At tinuloy-tuloy ko itong aking advocacy nung ako'y naging senador. Ang sumalubungan sa akin, hindi naman kailangan sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubungan ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron akong $320 plus million, cash in some foreign bank. So ako noon, ang ginawa ko pa nga kasi meron nakalagay doon na Citibank sa Hong Kong. Sumulat pa ako sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, ito yung mga bank accounts na ina-attribute sa akin. Paki-certify nga kung ito ba kasi nag-alala ko noon, baka nilagyan ng bukino ng nag-open ng bank account para sa akin. O i-withdraw rin para mapakita lang na meron akong bank account. Sige po. Kasi sumagot yung Citibank sa akin, ang sabi nga, pattern ito ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawanay nag-retract. Pati
alam mo, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit, yung mayroong insinuation na lalalim ng lalalim hanggang sa matabunan akong matabunan. Kaya Oo. sinagot ko na kagad. Sige po, Senator Ping, you have answered that question already. Pero last na lang po sa issue na ito, para matapos na ito, maglalabas po ba kayo ng mga dokumento para patunayan na talagang kung may paglaguman po sa inyong net worth, eh lahat po yun ay galing sa malinis na paraan. No? Kayo po'y citizen Income tax, kaya nga binulugar ko na nga pati yung aking binayaran income tax return. Oo. Yan, confidential yan eh. Katunayan, pagka inilabas yung income tax return mo, either kailangan may written authority pa ng presidente, pero ikinusa ko na nga yung halagang binayaran ko para mapakita ko, no, na kinita ko sa maayos na paraan yan. So para maimbestigahan pa ako dyan, inunahan ko na nga. Oo, At so, ako, naka-ready naman ako kung gusto na mag-imbestiga, sige. oo. Pero para, alam mo, para palawagin ko pa tungkol sa penito, kaya nga tinapos ko na. And ang burn ko nga sa kanila, para maliwanag, ako, wala akong insertion. Kaya yung insertion na 6.79 billion pesos sa 2025, GAA pa lang yan. Eh, hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nang sagutin eh. Dahil totoo, may record eh. Out of the 70 projects, sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 billion. So, ang na-implement siya, 6.715 billion. So, ano yung mga proyekto na yun ang aming pinag-aaralan ngayon. At may mga dokumento kami para na ipakita, ito'y subject to validation of course. Ano? Pero may mga nakita kami kung hindi man substandard, those projects sa Taguig. Ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi naghamon siya, well, I'll give it back to him. Senator Ping, sir, napapanood So, hanggang dito na lang muna, no? Yung nakahalap natin na patungkol kay Senator Ping Lacson versus Senator Alan Cayetano. Nandito na lamang po muna, no? Sige po. Lagi po yung magdasal dahil may ang panahon ngayon. Dahil kahit mamulan-ulan, dahil nasa El Niño tayo, hindi lang mainit po ang panahon, mainit pang bakbakan sa Senado. For me, wala tayong political color, ha? Narinig nyo si Ping Lacson, narinig nyo si Cayetano. For me, as taxpayer, gusto ko yung narinig natin kung ano yung tama. Doon tayo pumunta. Tayo ng Diyos kaibigan.